Magandang umagang muli sa ating mga kaibigan, mga kapatid, and welcome back sa aking channel, Jen Joanna Patintol. So, mga kaibigan, sa umagang ito ating pag-uusapan na naman ang tungkol sa pag-iigsa kay Pangulong Ferdinand Marcos para sa ibang bansa. So, inyo pong napapansin bakit po play ng ating pinapakita sa ating larawan upang ito po ay magbabalik tanaw kung paano po siya sinisiraan ng todo sa ating Pangulong Cory Aquino. Kung tutuusin, hindi naman po talaga siya ang nananalo, bagkus bumaba sa pwesto ang ating Ferdinand Marcos para po hindi siya magkaroon ng matinding bloody people. Kaya po kung inyo pong napapanood ang ilan sa aking mga video, meron po tayong clips doon na ang sabi ni Marcos is matagal na siyang nag-service, matagal na siyang dumidipinsa sa mamamayang Pilipino. So, hindi naman po ibig sabihin na ngayon ipagkanulo niya ang kanyang mga mamamayang Pilipino dahil lamang po siya ang nakaupo. So, ibig sabihin po nung pangyayari po sa pagiging pangulo ni Cory Aquino, walang choice po si Ferdinand Marcos dahil po sila sabi kapag mananalo po siya, dinadaya. Kapag natatalo naman po siya, yun po ay ginagamitan ng dahas. So kung inyo pong makikita, maririnig ang ilan sa ating mga video clips, meron po nakalagay doon na sinasabing people power, yung parang pinapalabas talaga na sila yung mga nagpupondo. Diba? So, doon sa akin nakaraang upload na sinasabi niyang nag-release po siya ng 500 political prisoners. So, ibig sabihin kasama na po ang kanyang asawa doon. Kahit na sinasabi niya na ang talagang pinopoint out nila na ang pumatay sa kanyang yumaong asawa na si Benigno Aquino is ang mga Marcos. Tapos, pinagpipilitan nila na si Pangulong Marcos ang gumagawa ng kalukuhan. So, kung inyo pong napapansin, dahil po sa sobrang yaman po ng mga Marcoses, sa kanilang pamamahala at panunungkulan, meron pong mga ilan sa mga nagre-react doon na sa kanyang pamumuno at panunungkulan is napakatahimik, napaka-secure ang mamamayang Pilipino, malayang maglakad kahit sa gabi. So walang hindi talamak ang droga kumpara doon sa kanyang anak na anong nangyari, talamak ang riding in tandem, Tanimbalagang, Yolanda, yung bagyong Yolanda, kung niyo pong naaalala. So, di ba? Talagang doon po nagsimula ang mga kalokohan ng mga Aquino sa pamanang hindi natin maintindihan dahil sa parehas ang utak na tumatakbo, personal interest. Kung inyo din pong napapansin, meron din po tayong ina-upload doon pagdating sa kapirahan na merong kapirahan pong hinahanda ang Pangulong Ferdinand Marcos na ilabas ang 500 denomination, lalong-lalo na doon sa Bagong Lipunan. Pero naudlot dahil nga pinapamukha nila ang kanilang mukha doon sa 500 piso bill, yung mag-asawa. So parang sila po ang collectors ng 500 piso bill, mga Aquino. So inyo po talaga napapansin, mga kaibigan, mga kapatid. So sila po talaga ang totoong may motibo, layuning i-manipula ang bansang Pilipinas para lalo tayong ibaon at lalo tayong pahihirapan. Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ang totoong dahilan kung bakit bumagsak at naghihirap ang ating karamihan sa ating mga mamamayang Pilipino. Kung inyo pong napapansin, di ba, sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos, meron siyang programang Masagana 99, which is hindi natuloy ni Pangulong Aquino dahil po sa kanyang kabulastugan, dahil sa talagang paninirang puri, dahil sa dami-dami ng kayamanang nakuha ng gusto nilang kamkamin mula sa mga Marcos. So ayan, mga kaibigan, so meron na naman po tayong isang video na naka singit. Pwede naman din natin siyang pakinggan, pwede natin siyang panoorin kung ano ang
nilalaman ng video ayon sa ating makikita at mapapanood at mapapakinggan. So kung inyo pong nagustuhan, mag-leave lang po kayo ng comment. Please follow, like, and share, and click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na update. So ito na po, panoorin po natin ang isang... I think it is just that, of course, Mr. Marcos and his loyalists do want to return to this country. I have indicated also that it is the express wish of the Filipino people that Mr. Marcos not return to this country because it will again incite so many of these people against Mr. Marcos. Right now, those who are supporting me are not saying anything, and they are just supporting my government and waiting for the time when I will be able to give jobs to the unemployed. And I guess Mr. Marcos realizes this, and since he got away with most of the country's money, it is so easy for him to be financing. So ayun mga kaibigan, narinig nyo ba? Klarong-klaro ang sinasabi niya na magbibigay siya ng mga trabaho sa mga walang trabaho. Tapos may sinasabi siya doon na it is the express wish sa mga taong bayan na hindi na daw dapat babalik si Pangulong Ferdinand Marcos sa ating bansang Pilipinas. Di ba? Talagang malinaw na malinaw. Kung inyo din namang mapapanood ang ilan sa aking mga video na na-upload na rin, meron ding video doon si Pangulong Ferdinand Marcos na nakikiusap siya na gusto niyang umuwi sa bansang Pilipinas dahil namatay yung nanay niya. So, which is hindi man lang niyang masilayan kahit sa huling hantungan dahil nga sa pumanaw ang kanyang nanay. So, ibig sabihin, talagang minamanipula ng Pangulong Cory Aquino na hindi siya makabalik. Parang gusto niyang hindi niya makita ang huling hantungan ng kanyang ina doon sa yumaong magulang ni Pangulong Ferdinand Marcos. So yun po ang talaga ang totoo doon para po siya hindi makatapak sa ating bansang Pilipinas hanggang sa siya po ay talagang binawian na ng buhay dahil sa kanyang karamdaman. So, mga kaibigan, ito po ang matinding revelation natin doon sa sinasabing express wish. Tapos may sinasabi siya doon na against sa kanyang pamamahala. Hindi naman against ang Pangulong Ferdinand Marcos. 'Di ba kung inyong natatandaan, nakikiusap pa siya na sa ginang ng bansang Pilipinas na ipagpatuloy niya ang kanyang naiwang nuclear power plant. So talagang pinaghandaan, ginastusan, pinupunduhan, pero anong ginawa? Pinabubulok ng mga Aquino, pinabayaan, hindi ginagamit ang nasimulan na sana na isang alternatibong enerhiya para makaahon sa kahirapan ng mga mamamayang Pilipino pagdating sa kuryente, pailaw at elektrisidad. So anong ginagawa? Pinabayaang masira ang mga kagamitan at unti-unting pinagbebenta. Kung inyo pong napapansin, maraming nasilabasang mga balitang or fake news na talagang pinagbebenta ng mga Aquino ang mga nasimulang proyekto ng mga Marcoses. So, kita nyo naman talaga kung ano kalupit ang pamamahala ng Aquino sa kanyang administration. At lagi niyang inuulit na yun ay gusto niyang maglingkod at makapagbigay ng magandang hanap buhay at magandang trabaho sa mga mamamayang Pilipino, pero walang nangyari. Parang puro pangako na napapako. Katulad ng kanyang anak na magpasagasa sa tren kapag hindi natapos ang pinapagawang MRT ba yun o LRT dahil nga sa pamumuno ni Tugade. So anong nangyari doon? 'Di ba? Dapat pinasagasaan na siya doon. So mga kaibigan, mga kapatid, kung inyo nagustuhan po ang ating pagpapaliwanag sa ating vlog sa araw na ito, naway inyo pong nagustuhan, naway
nakapagbigay naman po tayo ng karagdagang impormasyon. Naway nasa mabuting kalagayan po tayong lahat, lalong-lalo na doon sa mga nasalanta ng bagyong Odette, so sa ang panig ng mundo. So, iba yung pag-iingat sa mga kababayan natin na nawalan ng tirahan, nawalan ng hanap buhay, nawalan ng mga mahal sa buhay dahil nga sa pananalasa ng bagyong Odette. So, naway mag-iingat po tayong lahat hanggang sa muli po. Ito po ang aking channel, Jen Joanna Patindon. Hanggang sa muli, please follow, like, and share, and leave your comment on this link. Click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na upload. Jen Joanna po. Hanggang sa muli. Paalam. Thank you for watching. Stay safe, God bless, and bye. Di baling alerto, wag lang sanang maulit ang mga pangyayaring matamaan ng mga bagyong tumatama sa atin sa bansang Pilipinas. Ingat-ingat lang kapag may time. Iba yung pag-iingat, safety first para sa ating mga sarili. Pagdasal natin ang ating mga mahal sa buhay na sana'y nasa maayos na silang kalagayan. Lahat naman po ng mga pangyayari ay may dahilan. Huwag lang po tayong sumuko, laban lang. Ingat! Sana po lagi pa kayo natin.